Sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Masaya po ba tayong lahat? Daman-dama po ba natin ang presensya ng ating Panginoon? Palakpakan po natin siya ng isang malakas na palakpak. Kala ko konti ang tao ngayon dahil may piyesta sa Bukana, maraming tiga Bukana. Kala ko na miyesta. Salamat sa Panginoon at inunan nyo dito bago mamiyesta. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon sapagkat, sige po, magsipo muna po tayong lahat. Hanapin natin yung komportabling upuan natin para noon sa pag-uumpisa ng ating bahaginan ay komportable kayo at makapakinig kayo ng husto upang ang bawat magbabahagi dito ay namnamin natin ang kanilang ibinabahagi at makakapulot po tayo ng aral at kalakasan sa bawat isang tumitindig dito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po muli natin ang buhay ng Diyos. Ang tema pong binahagi sa akin ay konsensya. Meron po ba tayong mga konsensya? Paano po ba natin ginagamit at nadadama ang konsensya sa ating buhay? Parang ang konsensya po, maraming klase ng konsensya. Nakukonsensya tayo dahil gumawa tayo ng hindi mabuti sa ating kapwa. Nakukonsensya tayo dahil nakapagsalita tayo ng hindi naayos sa ating kapwa. Nakukonsensya tayo, minsan may humihiram sa atin, di natin napahiram. Nakukonsensya tayo, minsan nakapagsinungaling tayo na pag tinanong ka ni Iska, sabihin mo, wala ako dito ha. Minsan, pagkatapos na, nakukonsensya tayo. Kung napagalitan natin ang ating mga anak, nakukonsensya tayo pagkatapos. Pagka meron tayong sinabi sa ating kapwa na gusto lang nating iligtas ang ating sarili, pagkatapos nun, nakukonsensya ba tayo? Saan tayo nakukonsensya? Sa tao po ba o sa ating Panginoon? Ngayon na andito na tayo sa banal na dambana kung paano natin nakilala ang buhay na Diyos, dapat po hindi tayo sa tao makonsensya kundi sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Marami pong klase ang konsensya. Kung pagninilayan, isang salita, konsensya, subalit napakaraming binubuo ng salitang konsensya. Dyan nga po yung pagka po tayo nakakapagsalita sa ating kapwa. Dati, nung nasa dating buhay tayo na hindi pa natin kilala ang ating Panginoon, baliwala po sa atin yun, hindi tayo inuusig ng ating konsensya. Amen po ba? Subalit nang tumanggap tayo sa ating Panginoon at pinanahan natin sa ating puso, makapagsalita lang tayo ng konti, kahit na ang nagkasalay kapwa natin, pero nakukonsensya tayo pag hindi natin napagpakumbabaan. Amen po ba? Na kung minsan tayo na nga ang inapi, tayo na nga ang walang sala, parang tayo pa ang nakukonsensya, bakit gano'n, na ipinagdarasal natin ang gumawa ng gano'n sa atin. Amen po ba? Yun po ay kalooban ng ating Panginoon sapagkat iyon ang natutunan na handog niya sa atin. Bago ko po tawagin ang magpapalawak ng tema, nais ko po munang buksan ang ating bahaginan sa pamamagitan ng awitin ng ating kapatid na Pilar. Tinatawagan ko po si kapatid na Pilar Mananghaya upang magbigay ng isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Kinukonsensya tuloy ako. Kasi po, ang totoo po, talagang Diyos ay buhay. Hindi po talaga ako tutungo ngayon sa dakong ito sapagkat mayroon po kaming talagang lumiliban lang po ako pag talaga pong kailangan. Kahapon po, hindi rin po ako nakatungo dito dahil may ginagawa po kaming biyaya ng Ama na pinagkaloob sa amin na kailangan muna naming isettle. Subalit dahil dakila po ang Diyos,
nakukonsensya ako na sa araw na ito hindi pa rin tutungo, kaya iniwan po ang halagang ginagawa at kailangan mo nang unahin ang para sa Panginoon. Amen po ba? Sapagkat tunay nga pong kay buti ng Ama, kay dakila niya, kay sarap damhin ng pagmamahal niya. Amen po ba? Sa tuwing na po damhin natin ang pag-ibig ng Diyos. At kapag di po natin dinamayon, makukonsensya po tayo. Nakakahiya po sa Ama. Sa patuloy at patuloy niyang pagmamahal sa atin, pagbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan sapagkat Kanya po ang lahat na iyan, sa Kanya ang kalahat-lahatan. Kaya't makukonsensya ka kapag hindi mo siya minahal, pinahalagahan, at pinasalamatan. Kaya sa oras na ito, upang ibalik ang papurit pasasalamat sa ating dakilang Ama dahil tunay nga pong kay dakila niya. Kaya nais ko po siyang pasalamatan, Kuya Alan. Salamat. Sa lahat po ng ating nakakamtan, anuman po ang ating nakakamtan sa buhay, matutunan po nating pasalamatan ang ating Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo na lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa akin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na
sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po, Ama. Tunay pong kay sarap damhin ng pagmamahal ng Diyos. Tunay nga pong napakabuti po niya. Kaya't salamat, salamat, salamat sa Ama sapagkat pinagkaloob niya po ang gawain ito at binigyan niya tayo ng isang tao. Sinuko ang kanyang sarili para sa ating lahat, ang ating pong minamahal na Apo Conching. Sapagkat kung walang Apo Conching, wala po tayong lahat ngayon sa oras na ito. Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid, na ninamnam niyo po ba ang awitin ng ating kapatid na marapat nating sa tuwin ay pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat kung wala ang Panginoon, wala tayong lahat dito at hindi natin alam sa pamagitan ng Panginoon, sa banal na Espiritu na dumadaloy sa ating mahal na Apo Conching, kung wala siya, wala tayo ngayon dito. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, nais kong tawagin ang isang kapatid kong alagad upang palawakin ang ating bahaginan tungkol sa konsensya. Kung ano-ano nga po ba ang sinasakop ng salitang konsensya at paano ito nakakaantig ng ating damdamin sa bawat isa sa atin. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na, si kapatid na Mami Beth Chico. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat aming dakilang Ama sa araw na ito. Bagamat medyo may kalaliman ang salitang ibinahagi mo, subalit nagtitiwala po kami sa kapangyarihan mo na ang salitang ipinagkaloob mo upang ibahagi sa mga anak mo sa araw na ito ay bibigyan mo ng kaliwanagan sa pamamagitan ng karunungan na mula sa iyo. Nawa po, Ama, ay makatupad ako sa atas na ipinagkaloob ninyo na ang temang ibinahagi ninyo ay magkaroon ng kaliwanagan sa kaisipan ng mga anak mo na inakay mo sa banal na lugar na ito. Kayo na po ang bahala na manguna at pumatnubay. Amen. Konsyensya. Spanish word po yun eh. Sa Ingles, conscience. Sa Tagalog, budhi. Amen. So, yung pong conscience o ang budhi ay isang sangkap ng ating pagkatao na hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, subalit nangungusap mismo sa taong iyon. Yung konsyensya ko, hindi maaaring mangusap sa'yo. Ang konsyensya ko, hindi maaaring mangusap sa'yo, kundi ang konsyensya mo at ang konsensya mo ang mangungusap sa inyong sarili. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya, minsan po, nasasabi po natin sa isang kapwa natin, wala ka namang konsyensya. Sinasabi po natin ganon. Yung po bang sa pakiwari natin mga taong walang pakialam sa kanilang sarili. Amen? So, ito po ay isang kaloob ng ating Panginoon na magiging sharp, matalim sa ating pagkatao kung tayo ay nasa ganap na pagkakalinga ng ating banal na espiritu. So, ang sharpness ng budhi natin ay depende kung paano ang banal na espiritu ay kumikilos sa buhay natin. Ang sinasabing taong walang konsyensya, yung walang pakialam sa sarili. At ang taong walang pakialam sa sarili, wala sa patnubay ng banal na espiritu. Sapagkat kung ikaw ay nasa patnubay ng banal na espiritu, ang konsyensya mo ay magiging sharp upang madama mo ang damdami ng iyong kapwa-tao. Maliwanag po ba? Kayo po ba'y naliliwanagan o lalo kong napapadilim? Salamat po. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ang konsyensya, ang magtuturo sa atin sa patnubay ng banal na espiritu kung ang ating ginagawa ay tama o mali.
Kapag ang banal na Espiritu ay nakapatnubay sa atin, sa bawat isa sa atin, kapag tayo may isang ginawang bagay, mangungusap agad ang konsyensiyang ito na magsasabi sa atin kung ang ginawa natin ay tama o mali. Sinasabi ng konsyensiyang ito kung ang ating ginagawa ay tama o mali. Subalit, kung ang banal na Espiritu ay hindi nangingialam sa ating konsyensya, wala tayong kabatiran kung ang ginagawa natin ba ay tama o mali. At in most cases, yung mga tao pong ganito ang madaling maligaw sapagkat walang konsyensya na nasa patnubay ng banal na Espiritu na nangungusap sa kanila. Mga kapatid, nung hindi ko pa po kilalang lubos ang ating Panginoon, ang konsyensya kong ito ay patay, tulog. Bakit ko po nasabi? Sapagkat ang anuman ang aking ginagawa, wala akong pakialam kung ito ay tama o mali. Kung nasaktan ka sa ginawa ko, wala akong pakialam. Basta nasabi ko yung gusto ko, nagawa ko yung gusto ko, wala akong pakialam kung nasaktan ka dun sa sinabi o ginawa ko. Subalit, nang maakay ako ng Panginoon sa banal na lugar na ito at makapakinig ng kanyang mga aral, ang konsyensyang ito ay unti-unting naging sharp. Nagkaroon ng unti-unting talim hanggang ito ay magamit ko upang maramdaman ko ang damdamin ng kapwa ko. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos sa pinagkakaloob niya sa atin. Ngayon po, ang liwanag na tinanggap ko sa pamamagitan ng mga aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ang nakatulong upang ang konsensyang ito salamat sa Ama. Ngayon po, kapag ako'y may ginawang isang bagay, madali na po akong nakakapagnilay dahil sa konsyensya na pinatnubayan ng banal na Espiritu. Kapag mali ang nagawa ko, madali na po akong nakakahingi ng tawad sa Panginoon na masasabi kong, Lord, sorry po, mali po pala yung ginawa ko. Lord, sorry po, hindi po pala tama ang salitang binitawan ko, na sa dating buhay, hindi nga po ganun. Kaya salamat, nang ito ay mabuksan sa patnubay ng ating Ama, naisip ko, papaano kaya kung hindi nabuksan ng banal na Espiritu ang konsyensyang ito at bigla akong natigok, bigla akong binawian ng buhay, paano ko pa masasabi sa Panginoon yung salitang, Panginoon, patawad po sa gawa at salita kong mali na nagawa ko sa kapwa ko. Kaya po, kahit po sa ating Catholic faith, sa ating Katolikong relihiyon, o hindi ko po alam sa ibang relihiyon, itinuturo po ng mga pare na gawin nating habit na bago tayo matulog, meron tayong tinatawag na examination of conscience. Ano pong ibig sabihin nun? Pag-i-examine natin sa ating konsyensya. Para ano po ito? Para malaman po natin kung ang bawat ginawa natin at sinabi sa buong maghapon ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. At kung hindi, sa pag-i-examine natin ang budhi natin at meron tayong ginawang mali o sinabing mali, right at that moment, makakahingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, bawian man tayo ng buhay sa magdamag na yon, basta tayo'y nakapahingi ng kapatawaran sa Panginoon, medyo alam na po natin kung ano yung mangyayari sa ating kaluluwa. Kaya, mahalaga po iyan mga kapatid. Gawin po nating habit, gabi-gabi, bago po natin ipikit ang ating mga mata, na tayo po ay magkaroon ng pagsusuri o eksaminasyon sa ating budhi
upang ang lahat ng mali nating nagawa sa maghapon ay maihingi natin ang kapatawaran sa ating Panginoon. Hindi po ba marami po tayong nababalitaan na natulog lang hindi na nagising? Salamat kung sila'y nakapagsuri bago matulog at nakahingi ng kapatawaran. Napakalaking bagay po iyon sa ating Panginoon. Paano kung hindi? Kung ang konsyensya mo ay patay dahil hindi mo pa kilala ang pumapatnubay sa konsyensya natin, walang iba kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, saan po hahantong ang ating kaluluwa? Kayo na po ang makakasagot niyan. Kaya marapat lamang mga kapatid, isang napakagandang habit na tinatawag. Ano ba yung habit sa Tagalog? Yung ugali o makasanayan. Isang magandang makasanayan ng bawat isa sa atin na bago tayo antukin, magkaroon na tayo ng eksaminasyon ng ating konsyensya, ng ating budhi. Naniniwala po ba kayo na may langit? Naniniwala po ba kayo na may impyerno? Ako po naniniwala sapagkat inutusan po ako ng banal na espiritu. Nakaupo po ako doon, sabi niya sa akin, ikaw kapatid, hanapin mo kung talagang ang salitang impyerno ay nasa banal na kasulatan. Alam niyo po, oras pong pag-atasan akong ganun, tumayo agad ako. Pumasok po ako sa bahay ng mahal na Apo Kunching, naki-internet po ako, at sa Google po, hinanap ko po kung ilang beses nag-appear sa Bible ang salitang impyerno. It appeared in the Bible more than 100 times. More than 100 times na maggit ang salitang impyerno sa Biblia. Ang Biblia ay katotohanan. Lahat ng katotohanan ay nanduroon. Although, iba-iba lang ang mga termo niyong ginamit. May gumamit ng apoy, may gumamit ng Hades, may gumamit ng impyerno, pero isa lang po talaga ang kahulugan noon. Kaya naniniwala po ako na mayroon talagang impyerno at lalong mayroong kalangitan. Kaya iyan po ang dapat nating paghandaan habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Saan ba natin gustong humantong ang ating kaluluwa? Saan po natin gustong humantong ang ating kaluluwa? Siguro po, 100% sa mga nandirito, isa lang ang magiging kasagutan. Na lahat tayo, minimithi natin na makapiling ang ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. At paano po magaganap yan? Kung kahit na anong oras, bawian tayo ng buhay, makakaharap ang ating espiritu sa Panginoon.